Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Chandel, 24, at kasalukuyang naninirahan dito sa Bulacan, kasama yung aking pamilya. Tubong Iloilo yung Papa Ray ko, habang si Mama Adet naman ay taga dito sa Bulacan. Kung pwede po sana ay wag mo na lang sigurong sabihin kung saan nga yung eksaktong lugar, dahil baka makilala nga po ako at kasalukuyang kagawad pa naman yung papa ko sa aming barangay. Naganap po yung kwento kong ito mga taong 2021. Hindi naman po liblib yung lugar kung saan kami nakatira, pero dahil may pandemya po noon ay kalahati po sa mga kalugar namin ay nag-uwian sa kani-kanilang probinsya. Sa street nga po namin ay halos 2 o 3 kabahayan lamang yung may tao, dahil nakikita ko po kung gabi na may mga bukas na ilaw. Dahil doon ay halos nagmukha tuloy na ghost town yung aming lugar. Samahan mo pa nga na medyo mapuno yung lugar at medyo may kadiliman dahil ilang poste lang po yung merong ilaw. Dahil sa wala kong trabaho nung panahon yon, ipinasok ako ni tatay sa barangay bilang aide at tumulong sa mga tanod na magbantay at magronda. Palibhas ay konti lang nga po yung bahay na merong tao, kaya't usong-uso po noon yung mga nakawan. Kagaya noong nakaraang gabi, ay tumawid sa mataas na bakod yung mga magnanakaw at tumulay sa malaking puno ng nara, tsaka palihim na nilooban yung bahay ni Manang Chelay. Mabuti na nga lang at nakagrills po yung palibot ng kabahayan nito, kaya natagalan po silang makapasok noon. Nilalagari pa nga nila yung mga bakal nung naabutan namin yung mga ito. Nagkahabulan, pero dahil sa maliliksi at para bang sanay na sanay sa mga ganon yung mga magnanakaw, ay natakasan po nila kami noon nang walang kahirap-hirap. Dahil sa pangyayaring yon ay naalerto nga si Lolo Piping, yung tumatayong chairman o punong barangay sa amin, kaya naman gabi-gabi na kaming nag-iikot upang hindi na maulit yung ganitong uri ng mga problema. Pero sadyang mapaglaro po yung tadhana dahil sa mga sumunod na araw ay bumabalik-balik yung mga nagnanakaw at para bang nagbabakasakaling makalusot po yung mga ito sa aming pagpapatrolya. Sa totoo lang po ay hindi naman ako naawa sa mga kabataang sangkot dito, dahil alam na nga nilang may problema na sila, pero hindi sila lumalapit sa barangay upang makahingi ng tulong. Kung anumang problema yon, baka pagkain o pera, at maaari silang tulungan ng barangay upang tumigil na nga sila sa kanilang mga masamang gawain. Pero talagang wala. Matitigas yung kanilang mga mukha at wala nang sinisino. Kaya naman ipinangako namin kay Lolo Piping na kapag nakahuli kami ng magnanakaw ay tuturuan namin ito ng leksyon at ikukulong sa barangay upang magtanda. Isang gabi nga habang nagpapatrolya kaming tatlo nila Pipoy at Kindat ay napagawi nga kami doon sa dulo kung saan sinubukang pagnakawan ng mga kawatan yung bahay ni Aling Chelay. Papalapit na kami sa bahay ay may naaninagan kaming dalawa ni Kindat na isang anino na mabilis na dumaan sa aming harapan. May flashlight naman po kaming dala, pero dahil ayaw naming maalerto yung kung sino mang gumagawa ng maling yon ay hindi namin ito ginagamit. Totally malaki at maliwanag pa naman yung buwan, kaya naaninag pa naman namin yung paligid. Sundan mo. Sundan mo. Nagmamadaling bulong ni Kindat kay Pipoy na siyang nauuna nga sa aming tatlo. Marahan kaming naglakad patungo doon kung saan banda namin nahuli yung mga magnanakaw nung una, pero wala kaming nakita doon. Papalis na sana kaming tatlo matapos masiyasat yung kabuuan ng paligid nang biglang may umalingaw-ngaw na mga kalabog at sigawan. Agaran kaming naalerto ng mga sandaling yon dahil sa ingay na yon. Nagpalinga-linga nga kami. At nang matanawan nga namin na sa itaas ng bubungan ng gagaling yung mga sigawan, ay dali-daling inilawan ni Kindat yung bubungan. At nakita nga namin yung 3 lalaking naroon at nakakapit sa mga grills na bakal. Mga linti kayo, hoy! Ang titigas talaga ng mga mukha ninyo. Hindi na kayo nadala. Galit na sigaw pa ni Pipoy noon. Nang maispata namin sila sa kanilang bababaan, ay gano'n na lang yung gulat naming tatlo nang makita na para bang takot nga yung mga kawatan. Sa katunayan pa nga ay gano'n na lamang yung gulat naming tatlo nang makita na para bang takot na takot nga yung mga kawatan. At katunayan pa nga ay nagdali-dali sila ng baba
at nagtatatakbo sa amin habang tinuturo yung isang lalaki sa gilid. "Ulihin niyo po yan! Aswang po yan! Aswang po yan!" Nanginginig ng saad nung matangkad na lalaki. Hindi kami naniwala sa mga sumbong nung dalawang magnanakaw. Bagkus ay hinuli din namin yung lalaking tinuturo nilang dalawa. Iniisip namin noong nagdadahilan lamang yung dalawa upang makatakas at makaiwas sa kaparusahang naghihintay sa kanila. Ako nga yung nagposas noon at kumausap doon sa lalaki. Napansin ko na wala itong pangitaas na damit, kaya kitang-kita ko yung payat nitong pangangatawan. Isa pa ay nakayapak rin po ito tulad ng dalawa pa. "Kasamahan ka ba nila?" Tanong ko nga sa kanya habang namimilog yung mga matang nakatitig lang sa akin noon. Mabagal itong tumangutang na para bang sumasang-ayon sa aking tanong. "Anak ng ano naman oh. Kasamahan niyo pala to eh." Turan pa nga ni Kindat doon sa dalawang lalaking magnanakaw. Pagdating nung mobile namin na isa-isa nga sila naming sinakay upang dalhin sa barangay at kunin yung kanika nilang mga pagkakakilanlan nang sa gayon ay magawa ng legal na aksyon upang hindi na muling makapagnakaw. Habang naroon nga kami sa aming mobile ay takot na takot nga nagsusumiksik yung dalawa habang yung lalaking payat naman na may pagka-weirdo ay nakatitig lamang sa kanilang dalawa habang walang patid na tumutulo yung laway nito. "Umayos ka nga, sir, ulo ka. Kusapin niyo yung kasama niyo para bang tinatarantado na kami." Maangas pang saad ni Pipoy noon. "Sir, ilang ulit na po naming sasabihin na hindi namin yan kasama. Aswang po yung lalaking yan. Sinakmal nga po ako niyan kanina eh. Kaya nyo nga po kami nahuli." Sigaw pa nga nung isa at pangangatwiran. Sa puntong yon ay tila nagduda na nga ako sa sitwasyon. Kaya nanahimik lang ako at patuloy na nag-obserba sa mga kaganapan. Ilang sandali pa yung lumipas noon ay lumipat ng upuan yung lalaking payat at para bang gusto nga nitong tumabi doon sa dalawang lalaki. Kaya naman parang naiiyak na yung dalawa at nagmamakaawa sa amin noon na wag palapitin sa kanila yung lalaking payat. Hindi namin pinansin yung mga daing nila, bagkus ay natawa pa nga kami dahil sa kaguluhan sa loob ng mobil. Nang makarating kami sa mismong barangay ay isa-isa nga namin silang ibinaba at idinulog sa loob upang maasikaso. Matapos magawa ng blatter yung mga magnanakaw, ipinasok na nga sila sa holding cell ng magkakasama at walang mga posas. Pagbitaw doon sa lalaking payat, yung pangangatawan ay para bang naging agresibo po ito. At tinangka po nitong salakayin yung dalawang lalaking natatakot na nga rin sa kanya. Medyo natawa pa nga kami nung una, pero nung makita naming agresibo ito na parang hindi na nga normal at halatang gagawa talaga ng hindi maganda, ay agaran po namin silang inawat noon. Papalapit pa lang si Kuya Boyet, isa nga sa mga tanod rin na naka-duty sa loob, nang bigla itong kagatin sa kanyang braso. Sa bilis ng pangyayari, pumasok na nga kami upang tumulong sa kanya at naabutan na lang po namin ni Kidlat na duguan na nga yung kanyang braso. Hindi lang po ito basta-basta, malalim po yun na tumatagas rin talaga yung dugo. Nang malaman nga namin yung sitwasyon nito, ay tinangka naming awatin yung lalaking payat. Pero maging kami inatake po nito at sa katunayan po ay nasapak na nga ito ni Kindat sa kaliwang mata. Pero tila hindi man lang po nito ininda yung nangyari sa kanyang pinsala. Habang nagkakagulo na nga kami sa loob ng kulungan, umalingaw-ngaw sa buong barangay hall ang isang huni na talaga namang nagpakilabot sa aming lahat. Alam ko sa sarili ko na ibon yung may gawa nun, ngunit sa tinagal-tagal ko na naninirahan sa aming lugar, ni minsan ay wala pa akong naririnig na ganong huni. Yun bang parang tunog lang ng ibon pero kakaiba. Huni yan ng mga lok. Saad pa nga ni Kuya Boyet noon sa aming dalawa ni Kindat, habang hawak-hawak nga yung lalaking payat na tila kumalma na matapos marinig ang nakakapangilabot na huni. "Mga lok?" Tanong ko naman po noon. "Oo. Merong ganyan sa amin sa Palawan. Aswang yan o di kaya wakwak." Saad pa nga ni Kuya Boyet. Seryoso pong tao si Kuya Boyet at halos lahat po sa aming barangay ay alam rin po yon, kaya malabong nagbibiro po ito.
Lalo na nga sa ganitong sitwasyon. Unti-unting tumaas yung balahibo ko sa buong katawan noon nung marinig ko yung tungkol sa sinabi niyang mga lok. At sa paglipat ng mata ko sa lalaking payat na yon, nakapit-kapit nga namin ni Kindat, ay halos manlantang ako dahil sa sobrang takot nang makita itong tinutubuan ng makakapal na balahibo sa kanyang mukha, pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Wala po kasi itong suot na pang-ibabaw. Nang makita ko ni Kindat na namimilog na nga yung mata at hindi makapagsalita, binitawan niya yung lalaki noon at tinadyakan sa kanyang likod. Papunta nga doon sa dalawang magnanakaw na noon ay umiiyak na. Dumaos-dos po sa lapag yung lalaki ngunit wala itong naging reaksyon. Kaya naman nagtatatakbo na nga papunta sa harapan namin yung dalawang magnanakaw habang nagpupumilit at nakikiusap. "Mga sir, wala naman pong problema kung ikukulong nyo kami. Huwag nyo lang po kaming isama sa loob ng lalaking aswang na ito." Pagmamakaawa pa nga nila. "Pusasan nyo na lang po kami at hindi naman po kami tatakas eh." Sabat naman ng isang kasama pa. Dahil sa naiintindihan namin yung sitwasyon ng dalawa, nilipat namin sila ng paglalagyan at doon ay napanatag naman po yung mga ito. Matapos naming may kandado yung sarahan ng kulungan ay dito na nga muling gumalaw yung lalaking payat. Grabing sindak at kilabot yung aming nasaksihan noon, kasama yung ilang kagawad na naka-duty nung mga sandaling yon. Hindi na mukhang tao yung lalaking ito at halos mukha na nga po itong isang mabalasik na hayop. Lumika rin po ito ng ingay na talagang nagpakabog sa aming mga dibdib. Ngunit kahit na ganon, ay walang sino man sa mga kasama namin sa barangay yung umawat at pumigil sa lalaki dahil sa takot na masaktan. Maniwala ka man po o hindi, nung magsimula na pong humaba yung kuko at daliri ng lalaking ito, dito na nga po kami nagtakbuhan palabas at tumawag ng backup sa mga pulis sa pinakamalapit na outpost. Pagdating nga ng mga ito, maging sila'y nahintakutan matapos makita yung itsura ng lalaking yon. "Boss, hindi pulis yung kailangan nyo dyan, baka albularyo. Hindi na namin sakop yung mga ganyang sitwasyon." Wika pa nga nung isa noon. Sa totoo lang, ay wala kaming magawa nung sandaling yon dahil wala rin naman kaming kilalang albularyo at yung simbahan ay sa sentro pa nga na may kalayuan. Habang nag-uusap nga yung mga pulis noon at si Lolo Piping, na napasugod na rin dahil sa komosyon, ay muli na namang nag-ingay yung sinasabi nilang mga lok. Nawari ko ay lumilipad sa ibabaw. Hindi lang namin makita dahil sa labis na kadiliman noon. Bigla na po kasing tinakpan ng ulap yung buwan noon. At nang matapos nga yung paghuni ng nilalang, ay yung dalawang magnanakaw naman po yung sumigaw sa loob dahilan upang maalerto nga kaming lahat at mapatakbo papasok ng barangay hall. Papasok pa lang po kami sa bungad ng masalubong namin yung isang nakakatakot na kulay itim na aso na may mapupulang mata. Nagtaka po kaming lahat noon kung saan nga ba nanggaling yung hayop na yon at kung papaano nakapasok sa barangay. Pagdating nga namin sa loob, wala na yung lalaking payat na sinasabi nilang aswang. Kinumpirma din po nung dalawang magnanakaw na yung asong nakasalubong umano namin ay walang iba kundi yung nilalang. Nagpalit raw ito ng anyo at sa hindi malamang paraan ay nakatakas ito sa kulungan. Grabe po yung takot naming lahat nung mga sandaling yon. At yung dalawang pulis na tutulong sana ay nawalan rin ng silbi dahil sa aswang naming nahuli na napagkamalang magnanakaw. Mula nang nangyari yung insidenteng yon, ay kumalat na rin po sa lugar namin yung tungkol sa nahuling aswang ngunit iniba at inilihis po ni Lolo Piping yung issue. Tsaka po niya pinakalat na magnanakaw lang yon. Dahil sabi po nito, masisira o man yung aming baryo kapag kumalat sa ibang mga lugar yung tungkol doon. Isa pa ay wala rin naman pong naniniwala. Kahit yung mga taong naroon noon ay napagkasunduan po namin na manahimik na lang tungkol doon at isipin na lang na baka guni-guni lang yung lahat. Pero syempre alam po namin sa aming mga sarili na yung aming mga nasaksihan ay totoo, na meron po talagang aswang at meron nga pong nahuli pero nakatakas lang. Dahil nga po sa utos ng mga pulis at pati na rin ni Kapitan na manahimik na lang kami, ay pinilit na lang po namin kalimutan yung lahat ng mga nangyayari noon. Pero ngayon po
ay naglakas loob akong ibahagi ito sa inyo. Wala na nga lang po kaming balita kung nasaan na nga ba yung nilalang. Baka lumipat na rin sa ibang lugar upang doon naman maghasik ng lagim. Hindi ko alam. Pero dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Dahil magmula nun ay hindi na namin ito nakaengkwentro pang muli. Maraming salamat sa mga nakinig dito at paalam. Tawagin niyo akong Ronald at nais ko lang ding magkwento sa inyo. Hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, naging karanasan po ito ng aking lolo paterno. Nangyari raw ito noong mga unang taon pa lamang nilang mag-asawa ni Lola. Ayon pa nga kay Lolo, panahon daw yun ng paglilihin ni Lola sa kanilang panganay na anak. Bali yun nga yung aking tiyahin na kapatid ng aking ama. Bale, sa bahagi po ng panay ito nangyari. Noong mga panahong yon, kung ano-anong pagkain na raw yung hinihingi ni Lola kay Lolo. Si Lolo naman ay ginagawa yung lahat para maibigay yung nais ni Lola na mga pagkain. Ayaw kasi niyang magkaroon ng kung anumang problema yung ipinagbubuntis nito. Lalo pat yun nga yung kanilang panganay. Pero noong mga panahong yon, ay nauuso rin daw yung mga kwento patungkol sa isang ale na nagbebenta umano ng bagoong na hinahaluan daw nito ng karne ng tao. Naging bantog yon noong una dahil may nahuli raw na bangkay sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung may nakakaalala nito, pero minsan po itong naitampok sa isang palabas sa telebisyon. Dahil nga sa mga usapang yon, naging maingat si Lolo sa pagbili ng mga bagoong. Noon kasi madalas na nagpapabili si Lola ng bagoong at mangga. Mabuti na nga lang at panahon yon ng pamumunga ng mangga at ang tanging pinoproblema lamang niya yung bagoong. Isang araw nga noon, may napansin si Lolo dahil may nakita itong ale na ilang ulit na raw na pabalik-balik na animoy may kung anong inaabangan. Tinanong nga niya si Lola kung kakilala ba niya yon. Ngunit napailing na lang daw si Lola at ang sabi nito ay marahil dayo lang din yon sa kanilang baryo. Hinayaan na lang nila yon dahil baka may pinupuntahan namang kakilala yung aling yon. Ang labis lamang niyang pinagtataka noon, tuwing dumadaan daw kasi yung ale sa may tapat ng kanilang bahay, madalas daw yung pagpapalinga-linga nito na parang may kung anong sinisilip o hinahanap. Dahil doon, madalas niyang paalalahanan si Lola na huwag pagbubuksan yung aling yon dahil baka may kung ano pang gawing masama. Isang araw nga noon, dahil nais ni Lola na kumain ng hilaw na mangga, nagpaalam siya para pumunta sa kanyang kumpare na merong mangga. Malayo na rin kasi noon yung kanyang ibang kakilala na may mga tanim na mangga at yun lamang yung pinakamalapit sa kanilang bahay. Pagkarating nga ni Lolo sa bahay ng kanyang kumpare ay hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Nanghingi raw siya ng hilaw na mangga at binigyan naman siya ng kanyang kaibigan. Matapos noon, nagmadali siyang maglakad patungo sa may kalsada. Ang naisip kasi noon ng aking lolo ay pupunta muna siya sa bayan para makabili ng bagoong. Habang nagmamadali siya sa kanyang paglalakad, ay nakita niya yung ale na madalas na dumadaan sa may tapat ng kanilang bahay. Malayo pa lamang daw sila sa isa't isa ay nakangiti na raw ito at halata ni Lolo na may kung ano siyang kailangan. Habang naglalakad, napansin daw ni Lolo na may dala itong garapon. Hindi nga lang daw niya nalaman kung ano nga ba yon dahil medyo malayo pa nga ito. Makalipas yung ilan pang minuto, nang magkasalubong na nga sila agad na nag-alok kay Lolo yung ginang at sinabi nito na bilhin na raw ni Lolo yung natitira niyang bagoong na binebenta. Hindi kaagad nakasagot si Lolo noon at sa halip ay nakatitig lamang siya sa garapon na merong lamang bagoong. Sa hindi raw malamang rason noon ni Lolo ay nakaramdam kaagad siya ng pangingilabot
Bigla kasing pumasok sa kanyang isipan yung patungkol sa bantog na ali sa kabilang bayan. At dahil dito, agad siyang umiling sa ginang at pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad. Nakailang hakbang pa lamang siya noon nang biglaan siyang habulin ng ginang at pagkatapos ay tumayo ito sa kanyang unahan. Muli itong nag-alok ng kanyang bagoong at sinabi kay Lolo na mura lamang niyang ibibenta yon. Kung ano-ano pa raw yung dahilan ng ginang noon para mabili lang daw ni Lolo yung kanyang bagoong. Pero mariin siyang nanindigan sa kanyang pasya na hindi nga niya ito bibilhin. Na nung tinanggihan daw talaga niya, ay kita raw niyang biglang nanlisik yung mga mata ng ginang. Dinig na dinig pa raw niya yung pagsasalpukan ng mga ngipin nito na animoy galit na galit. Hindi naman yon pinansin ni Lolo. Naisip kasi niya na kung ano man yung gagawin ng aling yon sa kanya ay magagawa naman niyang protektahan yung kanyang sarili. At dahil doon, nagmadali siyang maglakad at hindi na nga pinansin pa yung ginang na yon. Hindi na nga niya ito nilingon kahit pa na nakatayo na siya roon. Kagaya ng pinaplano ni Lolo, agad nga siyang dumiretso sa bayan para bumili ng bagong. Nagkwento pa siya sa madalas niyang bilhan patungkol doon sa ali na nag-aalok sa kanya. Nang mga sandaling yon, bigla raw na natahimik yung tendero ng bagong at pagkatapos ay pabulong ding nagwika. Tinanong daw niya si Lolo kung ano nga ba yung itsura ng ginang. At ganoon na lamang yung gulat nito nang malaman niya na yung aling yon, yung parehong ginang na bantog daw sa kabilang bayan. Agad raw siyang nabahala noon para sa kaligtasan ni Lola. Kaya't pagkatapos niyang makapagbayad, agad raw siyang nagpaalam para makauwi na rin. Nagkataon naman noon na puno nga yung tricycle na kanyang dapat sakyan. Kaya naiwan nga raw siya noon. Kaya't humabol na lang siya at agad ring nakasakay. Hindi na raw naghintay yon at agad na ring umalis. Makalipas nga yung ilang minutong biyahe, ay nakarating na rin si Lolo sa kanilang baryo. Halos takbuhin pa raw niya pauwi sa kanilang bahay noon. Dahil nangangamba nga siya para sa kaligtasan ni Lola, pati na rin sa sanggol na ipinagbubuntis nito. Idinadalangin pa niya na sana ay hindi pumunta yung aling yon sa kanilang bahay. Pagkarating daw ng aking lolo sa kanilang bahay, agad nga siyang nagtanong kay Lola kung pumunta nga ba yung ginang sa kanila. Napakunot naman ng noo si Lola at nagtanong kung sinong ginang nga ba yung tinutukoy ni Lolo. Sa kadahilan ng yon, ikwinento na nga ni Lolo kung ano nga bang mga nangyayari noong makahingi na nga siya ng mangga sa kanyang kaibigan at noong naglalakad siya patungo sa may kalsada. Kita naman ng aking lolo yung pangingilabot sa mukha ni Lola noon at agad itong nagwika kung saan nga ba tumungo yung ginang. Napakibit balikat naman agad si Lolo at sinabi niyang hindi na nga niya nalaman pa dahil hindi na nga niya ito nilingon ng mga sandaling yon. Ibinigay nga ni Lola noon yung hilaw na mangga at yung bagoong kay Lola at hinayaan niya itong kainin yon. Habang kumakain daw noon si Lola, lumapit nga si Lolo sa bintana at dumungaw habang nagmamasid sa hindi kalayuan. Meron kasi itong pangamba na baka pumunta nga sa kanila yung ginang at muli pa ring ialok yung kanyang bagoong. Napaisip naman noon si Lolo na mabuti na nga lang at hindi nga niya nagawang ikwento ang sinabi sa kanya ng tindero ng bagoong. Alam kasi niyang kapag nagkataon ay lubusan ng matatakot si Lola at baka makaapekto pa sa kanyang ipinagbubuntis. Makaraan yung ilang sandali at wala namang nakita si Lolo doon sa labas ng kanilang bahay. Kaya kahit papano ay nakampante nga siya na hindi yun pupunta sa kanilang bahay ng araw na yon. Naisipan niya noon na magbabantay na lamang siya kinagabihan para lalo siyang makasiguro. At kinagabihan nga raw noon, hindi raw mapakali si Lolo. Kahit kasi nagawa na nga niyang maglibot sa paligid ng kanilang bahay para siguraduhin walang ibang nilalang doon. Parang may kung anong pakiramdam pa raw siya na may mangyayaring masama. Sa kadahilan ng yon,
para kahit papaano ay makasiguro. Minabuti niyang si Lola yung pasuotin ng kanyang damit. Samantalang siya naman daw yung sumuot ng damit ni Lola. Nagpalit din daw sila ng pwesto sa pagtulog nang sa gayon ay magawa raw nilang linlangin yung aswang kung meron mang pumunta sa kanilang bahay. Kahit kasi naiwaglit na nga niya sa kanyang isipan yung patungkol doon sa ginang at sa binibenta nitong bagoong, may kung ano pa ring ideya na pilit pumapasok sa kanyang utak at parang dinidikta na kailangan pa rin nilang maghanda. Pagkalapat daw ng likod ni Lola sa kanilang higaan, agad naman daw itong nakatulog. Humihilik na nga rin daw ito, kaya't napapalingon na lamang daw si Lolo sa kanya. Yung lolo ko naman ay hindi magawang makatulog dahil meron daw siyang masamang kutob. Nang lumaon ay naisipan nga niyang kunin yung kanyang itak at ilagay yon sa ilalim ng kanyang unan. Naisip niyang magagamit niya ito kung sakali man na merong aswang na pumasok sa kanilang bahay. Dumaan nga yung mga oras noon at nakaamoy si Lolo ng parang dumi ng manok. Pamilyar sa kanya yung palatandaan nun, kaya't inihanda nga niyang kanyang sarili. Walang ano-ano noon, nakarinig si Lolo ng parang mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang gawa lang raw ng kung anong hayop. Pero dahil sobrang tahimik nga yung paligid, naririnig kahit pa napakahinang mga ingay. At makaraan yung ilang sandali, lumapit daw yung tunog na kanyang naririnig na yon sa may gilid na banda ng kanilang kwarto at sinundan yon ng pagkaskas sa kanilang dingding. Siya nga pala, ang dingding ng kanilang kubo noon ay gawa lang daw sa kugon dahil hindi pa nga raw nila ito napagawa ng maayos noon. Dahil dito, dinig na dinig ni Lolo yung pagkaskas sa may labas at unti-unting paghawi sa kugon. Ganoon na lamang yung gulat niya noon nang biglang nagkaroon ng siwang yung kanilang dingding. At mula roon ay pumasok sa kanilang silid ang kamay na sobrang itim. Mabalahibo at mahahaba raw yung makuko ng naturang kamay. Gulat na gulat pa siya noong dakmain ng naturang kamay ang kanyang tiyan. At naramdaman daw niya yung pagdiin ng makuko ng naturang kamay. Dahil meron daw silang lamparang naiiwang nakasindi dahil buntis nga raw si Lola. Kaya't nakita daw niya yon. Noong mga panahong yun din, ay nakaramdam na nga ng kaba si Lolo at labis ring pangingilabot. Ilang ulit pa raw na nagpapalipat-lipat yung kamay ng nilalang at parang may kung anong pinapakiramdaman sa tiyan ni Lolo. Walang ano-ano ay nakarinig nga siya ng malakas na pag-aangil at kasabay nun ay lalo pang dumiin yung kuko ng nilalang. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon yung lolo ko noon at mabilis niyang hinugot yung kanyang itak. Habang hindi pa alam ng aswang na hindi nga si Lola yung kanyang kinakapa. Bago pa man daw kunin ng aswang na nasa labas yung kanyang kamay, ay mabilis raw niya itong tinaga. At dahil nakahiga nga siya ay hindi nga niya ito napuruhan. Lalo at mahirap ngang tagain yon sa ganong posisyon. At daplis lang araw yung natamo ng nilalang na yon. Pagkatapos yung gawin ni Lolo, isang malakas raw na pagsigaw yung kanyang narinig. At dahil doon ay sumigaw na rin siya at minura pang araw niya yung nilalang. Nakarinig muli si Lolo ng pag-angil sa may labas ng bahay, kaya't minabuti niyang bumangon at lumabas na rin. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay kung sakali mang maabutan nga niya yung aswang na yon, ay hindi siya magdadalawang isip na muling tagayin yon, at sa pagkakataong yun din ay sisiguraduhin daw niya na magagawa niyang paslangin yung aswang, o kung hindi man ay magagawa niyang sugatan yun ng malubha. Dali-daling lumabas sa kanilang bahay si Lolo at wala siyang naging pakialam kung nakadamit siya ng pambabae. Noong mga panahong yon, naisip daw niyang madilim naman yung paligid at wala namang ibang taong makakakita sa kanya.
Saktong pagkalabas daw niya ay naaninag kaagad niya yung figura ng isang nilalang na malapit sa kanilang dingding. Hindi raw yun gumagalaw at nananatili lamang sa kanyang kinaroroonan. Ayon pa kay Lolo ay malamang daw iniisip ng aswang noon na siya nga si Lola dahil nakadamit ito ng pambabae. At isa pa raw ay damit rin ng buntis yung kanyang isinuot na paniguradong may naiwang amoy ni Lola. Hindi pa raw kasi nalabhan yung ginamit ni Lolo. Subalit noong napamura ulit si Lolo at pagkatapos ay nagmadaling tumakbo para sugurin yung nilalang, mabilis rin daw yung tumakbo palabas sa kanilang bakuran. Napailing na lang daw si Lolo noon dahil naiwan pala niyang nakatiwangwang yung tarangkahan ng kanilang bakod. At sa kadahilan ng yon, naging madali nga para sa nilalang yung pumasok doon at nagawa pang ang hawakan yung tiyan ni Lolo na inakala malamang ng aswang na si Lola. Hinabol nga ni Lolo yung nilalang hanggang sa labas ng kanilang bakuran, pero napakabilis raw po nung tumakbo at hindi nga niya nagawang abutan. Muli pa siyang sumigaw at minura yung aswang bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. At noong makapasok na nga raw si Lolo, natatawa siya dahil nagawa niyang linlangin yung aswang na yon. Maging kami noong ikwento po niya ito ay medyo natawa rin dahil ang akala talaga ng aswang si Lola nga yung kanyang kinakapa. Dahil suot nga ni Lolo yung damit nito at medyo malaki rin yung tiyan noon ni Lolo dahil umiinom po ito palagi ng beer. Mabuti na lang din at naisipan rin ni Lolo na magpalit sila ng pwesto dahil kung hindi baka nagtagumpay raw yung aswang na yon sa kanyang gustong gawin. Dumaan pa nga yung mga araw noon at hindi naman nakita pang muli nila Lolo yung naturang ginang. Kalaunan ay nabalitaan na lamang niya na patay na raw pala ito nung pumasok daw siya sa bahay ng isang buntis. Ay nagawa rin daw siyang tagain ng asawa ng buntis na siyang araw na ikinamatay nito. Yun daw yung kumalat na mga balita noon. Kaya't hindi na nga rin naulit pa yung mga nangyari at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa mga matyagang nakinig. Paalam. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Terence. Ilang dekada na rin pong nangyari yung kwentong ito. Naganap ito sa probinsya ng Capiz, sa dating probinsya kung saan nga nakatira yung aming pamilya. Bata pa lamang ako noong mangyari nga ito. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa 10 taong gulang pa lamang ako ng panahong yon. Mahilig sa selebrasyon yung aming pamilya. Kaya kahit maliit na bagay man ay pinagdiriwang nga namin noon. Maliit man o malaki yung salo-salo ay okay lang sa amin dahil yung mahalaga ay magkakasama nga kami. Sa mga panahong yon ay mas nagkakalapit yung aming mga pamilya. Dahil nagkikita-kita nga kami at nagkakaroon ng oras para magsaya at mag-usap-usap. Sa lahat ng mga selebrasyon ng aming pamilya, may isang pagdiriwang akong hindi ko makakalimutan. Dahil hindi ko akalain na may hindi magandang mangyayari sa aming bahay dahil nagkagulo nga noon. Isang araw bago nga yung unang kaarawan ng panganay na anak na aking kapatid, na tawagin po nating Ate Julie. Naging abala nga yung lahat para sa paghahanda ng mga putahing lulutuin. Hapon na rin noon, kaya't hindi na ganong malinsangan yung paligid gayong hindi na rin ganoon kaliwanag yung sikat ng araw. Masaya nga kami habang tulong-tulong sa mga gawain upang mapadali nga yung pagluluto at maging yung iba pang gawain ng araw na yon. Nasa kusina nga ako noon at tumutulong sa mga tiyahin ko sa pag-aasikaso sa mga gulay na gagamitin. Ako rin kasi yung nagugas ng mga yon, habang yung mga tiyahin ko naman yung naghihiwa. Nasa labas naman yung iba ko pang mga tiyuhin noon, dahil kinakatay nila yung baboy na binili para ipaghanda sa karawan ng aking pamangkin. Nung matapos naman ako sa aking ginagawa noon sa may kusina, nagpasya na muna akong pumunta sa aking mga tiyuhin upang manood ng kanilang pagkatay.
Wala na rin kasi akong gagawin noon sa may kusina. Gayong natapos ko na ring hugasan yung mga gulay na hihiwain ng mga tiyahin ko. Nang nasa likod na nga ako ng aming bahay kung saan nga naroroon yung mga tiyuhin ko, nanonood lamang ako sa ginagawa ng mga ito. At makalipas yung mga 10 minuto sa hindi ko inaasahan, ay napatingin nga ako noon sa isang matandang gusgusin na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa gawin namin kaya't ganoon na lang yung kaba ko noon. Hindi ko na muna pinansin yon, pero talagang kinabahan ako sa hindi ko may paliwanag na dahilan. Iniisip ko lang noon na baka hindi naman kami pupuntahan ng matanda. Pansin ko rin naman na napapasinghap ito sa hangin na animoy may inaamoy-amoy na kung ano. Iaalis ko na sana yung tingin ko sa kanya upang itoon sa ginagawa ng mga tiyuhin ko. Pero ganoon na lang yung aking pagkagulat nang mabilis itong tumatakbo patungo sa aming kinaroroonan. Dahil nga abala yung aking mga tiyuhin noon, hindi nila napansin yung naturang matanda. Sa takot ko naman na baka ako nga yung pakay nito gayong tila wala ito sa kanyang sarili base na rin sa kanyang mga kilos. Kaya't mabilis nga akong napatakbo papasok sa aming kusina. Nagtaka naman sina tito noon dahil sa aking pagtakbo. Ngunit hindi na lang din nila ako pinagtuunan pa ng pansin. Naisip rin nilang baka may naalala lang akong gawin. Kaya nga ako tumakbo papasok ng bahay. Napasilip nga ako noon at tumatakbo pa rin yung matandang gusgusin palapit sa aming kinaroroonan. Hindi naman napaghandaan ng mga tiyuhin ko yung paglapit nito. Gayong nakatalikod nga sila rito. Nagulat na lang sila dahil nang tuluyang makalapit yung matandang gusgusin na yon. Nasa tingin ko nga ay pulubi. Diretso po talaga ito sa mga karne ng baboy na kahihiwa pa lamang ng mga tiyuhin ko. Sariwang-sariwa pa yung naturang mga karne. At may dugo pa nga yung ilang bahagi gayong hindi pa nahuhugasan. Nanlaki yung mga mata naming lahat noong kumuha ng karne. Yung matandang yon na isang ang matandang babae at agaran po niya yung sinubo. Nandiri naman ako dahil sa nakita ko, lalo na at sarap na sarap pa siya habang kinakain yung karning kanyang hawak. Nilapitan naman nila yung matandang pulubing yon at kinuha nga yung karne sa kamay nito. Nagpumiglas naman noon yung matandang babae at tila nagalit pa dahil sa ginawang pag-agaw ng mga tiyuhin ko sa karning kanyang kinakain. Pilit naman siyang pinagsabihan ng mga tiyuhin ko na hilaw pa nga yung karning yon at hindi pa dapat kainin. Sumigaw na nga noon yung naturang matanda nang aagawin na nga sa kanya yung karning kanyang kinakain. Kaya't nagkagulo na nga noon sa likod ng bahay. Kinausap naman nila ito at pinagsabihan na may pagkain sa loob ng bahay at bibigyan na lamang siya gayong tila gutom na nga ito. Dahil sa sinabing yun ng tiyuhin ko, kahit papano ay kumalma yung naturang matanda. Kaya't kumuha nga ng makakain yung aking isang tiyo at saka ibinigay sa matandang pulubi. Kinain naman ito yung kanin at ulam na ibinigay ko sa kanya. Pero pansin kong tila hindi naman siya sarap na sarap sa kanyang kinain kung ikukumpara sa pagkain ito ng karneng hilaw. Pansin ko rin na panay nga yung pagsulyap nito sa karne ng baboy na nakalagay noon sa mesa. Matapos kumain yung matandang babaeng yon, inakala naming aalis na ito. Pero nagkamali kami doon. Gumawa nga ito ng gulo dahil pinaghahampas nito yung aking mga tiyuhin. Yung mga kagamitan naming nakikita niya roon. Noon din, napagtanto ko talagang baliw yung naturang matanda. Nakaramdam na rin noon ng galit yung aking mga tiyuhin. Dahil na rin sa ginagawang panggugulo ng matandang ito. Sinubukan pa nilang dakpin ito upang pakiusapan na wag nang manggulo. Pero ganoon na lamang yung gulat at takot nila nang kinuha ng matanda yung isang kutsilyo at ginamit yung panakot. Tinututok niya ito sa kung sino mang sumubok na lumapit sa kanya. Ganon nga yung nangyayari nang nagsilapitan din yung iba pa naming mga kapitbahay na kalalakihan. Nagsisigawan na rin po noon at sumisigaw rin yung matanda
Ramdam ko rin yung takot nito dahil sa pagdating ng iba pang mga kalalakihan. Naglabasan na rin noon yung iba pang mga tao dahil nga sa gulo na dala ng matanda. Sinubukan nilang kausapin ito kung ano nga ba yung gusto nito. Napangisi lang yung matandang pulubi at saka itinuro yung sariwang karne ng baboy. Inilabutan naman kami noon dahil sa lapad ng ngiti nito. Nang bigyan nga nila ito ng isang hiwa ng sariwang karne. Tila sabik na sabik pa ito habang iniaabot sa kanya yung karne. Dahil din doon, tila kinutuban yung aking mga tsuhin sa matandang ito. Inakala nga nilang gutom lang ito, kaya nagawa niyang kainin yung hilaw na karne kanina. Pero sa pagkakataong yon, ay tila iba na nga yung nasa isipan nila. Nang may abot na nga nila sa matanda yung karne, ay tila nasiyahan naman ito. Dahil doon ay nabitawan nga nito yung patalim na kanyang hawak. At sa pagkakataong yon, nagkaroon ng tsansa yung mga kapitbahay naming kalalakihan na malapitan yung matanda. Kagad nilang ginapos yung kamay nito. At dahil sa ginawa nila, ay sumigaw nga yung matanda at sinusubukan nitong makapiglas mula sa pagkakahawak sa kanya. Nakaramdam ng galit at inis noon yung aking mga tsuhin. Dahil naantala nga yung kanilang trabaho. Maging yung mga kapitbahay namin ay ganoon din dahil sa ingay nga ng matandang pulubi. Dahil doon, itinulak nga nila ito hanggang sa mabuwal ito sa lupa. Sa pagkakataong yon, pinagtulungan na nga nila itong saktan. Nagulat na ako doon dahil napakabilis ng mga pangyayari. Nakatingin lang kami noon sa ginagawa nila. At napapaiyak na rin yung pulubi noon. At nagmamakaawang wag siyang saktan. Nang manghina nga yung naturang matanda, itinigil na rin nila yung kanilang ginagawa. Kahit nahihirapan man ay dali-dali itong napabangon at saka lumayo. Paika-ika pa nga po ito noon eh. Kaya't ganoon na lang din yung awang naramdaman namin sa kanya. Pinagsabihan pa nga namin yung aking mga tsuhin. At pati na rin yung ibang kapitbahay na sana'y hinayaan na lang nilang makalis yung matanda at hindi na nga sinaktan. Ang tugon naman ng mga ito, wag nang intindihin yung baliw ng matandang yon. Hindi raw nila kakilala yon at sa tingin nga nila ay napadpad lamang sa aming baryo. Dahil sa walang tigil na paglalakad nito malamang. Nabahala naman noon yung aking mga tiyahin. Dahil kinabahan daw sila at baka hindi nga ordinaryong tao yung naturang matanda. Naisip nilang baka aswang yon. Gayong kumain nga raw yun ng hilaw na karne na parang nasasarapan yon doon. Sa paglipas naman ng mga sandali, nawala rin sa utak namin yung tungkol sa mga nangyari dahil naging abala na rin po kami sa mga ginagawa. Nang gumabi na nga rin, matapos maghapunan ay nagpahinga na rin yung lahat. Madaling araw pa kasi nagsimula nang magluto yung mga tsuhin ko para sa selebrasyon. Habang nagpapahinga ng gabing yon, ginulantang kami ng sigawan sa may labas ng bahay. Noong una hindi yun klaro, pero nung nagsilabasan na nga kami, narinig na nga namin ng klaro kung ano nga ba yung sinisigaw ng aming mga kapitbahay. Ang mga kalalakihan ay nagtulong-tulong noon na parang meron silang hinahabol na babae at walang tigil sa pagsigaw na meron umanong aswang. Dahil doon, nagkagulo naman kaming lahat. Napayak na rin noon yung anak ni na ate dahil na rin natakot nga at nagulat yung bata dahil sa mga sigawan sa labas ng bahay. Nagsilabasan naman noon yung aking mga tsuhin at tumulong na rin sa paghahanap sa aswang na sumubok raw na bumiktima sa mga kalalakihang yon habang sila ay nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Nag-ikot nga sila noon habang may dalang mga itak. Sinuyod nila yung buong paligid upang hanapin yung aswang na umatake nga raw sa mga lalaking yon. Habang abala sa paghahanap, nakarinig sila ng ingay sa may likod ng bahay. Naalala kaagad nila yung pwesto kung saan nga nila kinata yung baboy gayong may bakas ng dugo pa ron. Dahil doon ay nagtakbuhan sila patungo sa likod ng bahay. Ganoon na lang yung kanilang pagkagulat nang makita nila ron yung matandang babae na dinidilaan umano yung mga bakas ng dugo sa bahagi kung saan nga kinatay yung baboy. Dahil doon ay napagtanto nila na marahil aswang nga yung matandang pulubing ito. Kukuyugin na nga sana nila yon
Ngunit nagulat yung lahat nang bigla raw nag-iba yung galawan ng matanda. Bigla raw itong tumuwad na animoy may hindi magandang gagawin. Sa pagkakataong yon ay napaungol na rin yon at walang ano-ano. Ay tumambad kina Tito at maging sa aming mga kapitbahay yung isang malaking aso. Nagbabaga yung mga mata at galit raw yung tingin sa kanilang direksyon. At umaangil pa raw yun na parang aatake. Pero bago pa man niya magawa yun, ay sinigawan na nga ito ng isa sa aking mga tiyuhin. Ayon dito, ay bibigyan na lamang siya ng sariwang karne at kapalit nun, ay umalis na lang siya at walang gagawing masama sa mga taong naroroon. Dagdag pa ng tiyuhin ko, wag na rin itong babalik pa at magpapakita at manggagambala sa mga tao sa baryo. Humingi pa raw sila ng tawad noon dahil sa ginawang pagtulong-tulong na siya isaktan. Parang napagtanto na rin ni Tito noon na baka yun nga yung mas maiging gawin upang hindi na magkagulo. Tila nakinig naman daw yung malaking asong yon at bigla raw itong napaupo na animoy naghihintay ngang bigyan siya ng karne. Dahil doon, mabilis na kumuha ng ilang pirasong karne yung isa sa mga tiyuhin ko at saka inihagis yon sa may tapat ng malaking aso. Isa-isa naman daw niya yung kinuha. At nang matapos na nga niyang makuha yung lahat ng mga inihagis sa kanyang karne, tumingin lang daw ito sa mga tao at saka mabilis na tumakbo palayo hanggang tuluyan na raw na nawala. Napabuntong hininga na lamang sila noon at hindi makapaniwala sa kung ano mang nangyari ng gabing yon. Hindi nila akalain na aswang pala talaga yung matandang yon at muntikan pa nga silang mapahamak. Mabuti na lang din at napakiusapan pa nga ito kapalit ng karneng ibinigay sa kanya. Dahil wala na nga yung nilalang na yon, nag-uwian na rin yung mga kapitbahay. Umuwi rin sa bahay namin noon yung aking mga tiyuhin at sinabing wala na raw kaming dapat ipag-alala. Gayong wala na nga rin yung nilalang. Mabuti na lang din at hindi yung pamangkin ko yung pakay nito at ang nais lang pala ay makakain siya ng karneng sariwa. Kahit ganun naman yung nangyari ng gabing yon, nairaos naman po namin yung kaarawan ng aking pamangkin nang walang kakaibang nangyari. Hindi na rin bumalik ng araw na yon yung matandang pulubi. Kaya't marahil ay tinupad naman din ito yung kondisyon ng tiyuhin ko kapalit ng karneng ibinigay sa kanya. Sa hula nila, baka may problema rin daw talaga sa utak yon, pero hindi maitatangging isa nga yung aswang. Dahil sa pangyayaring yon, natuto na rin yung aming pamilya na walang magandang maidudulot yung pananakit sa ibang mga tao, lalo kung hindi pa naman gaanong kilala. Mas mabuti pa rin na pag-usapan ng maayos yung mga bagay-bagay. Sana po ay nagustuhan ninyo yung kwentong ito kahit hindi naman gaanong nakakatakot. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Dekada 80 sa noon ay liblib na baryo sa Negros Oriental. Kwento po namin ito ng aking pamilya na hanggang ngayon malinaw pa sa aking memorya. Ako po ay taga Maynila po talaga. Doon po ako ipinanganak at lumaki. Noong nagtatrabaho po ako sa isang pabrika, bale pagawaan ng tela, meron po akong nakilala noon na isang magandang dalaga. Naging kasamahan ko po ito sa trabaho at itago po natin siya sa pangalang Paula. Habang ako naman po ay tawagin na lang ninyo sa pangalang Luis. Nasa 20 taong gulang po kami pareho no ni Paula. Nagkataon po na magkaedad kami at parehong nagtrabaho doon para makatulong sa pamilya. Ako po ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil nagkasakit po ang nanay ko noon. At dahil doon, tumigil ako. Ito naman pong si Paula, sa kasawiang palad, ay hindi po talaga nakatungtong ng kolehiyo dahil sa problemang pinansyal. Bale, high school graduate lang po siya. Tipikal na sitwasyon dito sa ating bansa na kung saan karamihan sa mga tao
ay payakang pamumuhay. Mahirap. Pobre. Una pa lang po, ay gusto ko na po talaga itong si Paula. Mabait, maganda, at higit po sa lahat, may takot sa itaas. Tamang-tama sa tipo kong babae. Kaya syempre, nanligaw po ako. At maswerte naman po akong sinagot nito. Mga lagpas 1 taon po ang nakalipas. Nag-decide na po kami noon na magpakasal. At manirahan na po dito sa kanilang probinsya sa Negros Oriental. Kumbaga, sumugal po kaming lumipat sa kanilang probinsya. Lalo at maliit lang naman po ang kinikita. Tapos, mahal pang mga bilihin sa syudad. Naging magkabiyak po kami at nagsimula na nga po kaming mangarap dito sa probinsya. Hanggang sa biniyayaan nga po kami ng isang supling. Simula pa po noong una, medyo naninibago na po ako sa mga paniniwala nila Paula. Nung nagbuntis po kasi ang aking asawa sa panganay namin, medyo nanibago po ako dahil marami silang ginagawa para daw makaiwas sa aswang. Noong sanggol pa lang po ang panganay namin, meron silang inilalagay na halamang baging doon sa bintana. Tapos, meron silang kinakabit sa damit ng bata na nabili daw nila sa mga katutubong ita. Nung una, natatawa lang po ako talaga. At minsan, talagang nagbabanggaan po ang opinyon namin ng aking asawa. Ngunit syempre, hinahayaan ko na lang din po. Lalo at doon na nga po ako nakatira. At talagang naniniwala sila sa mga ganong uri ng kababalaghan. Ayon sa asawa ko, nagsimula raw ito noong mabiktima daw ng aswang ang kanyang tita Linda. Nakunan daw ito dahil sa isang aswang. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat po nila noon. Ako naman itong laking Maynila na sobrang nahihirapang kumbinsihin ang aking sarili sa kanilang mga pinagsasabi. Kahit anong pilit kong maniwala, hindi po talaga mapilit. Lalo na po kung lumaki ka sa isang lugar na itinuturing na isang malaking kalokohan ang salitang aswang. Naging maayos naman po ang paglaki ng panganay ko. Sinundan pa po ng isa at ng isa pa ulit. Noong panahon po na ito ay lumipat na po kami ng tirahan. Pero syempre dito pa rin sa Negros Oriental. Nakabili po kami ng simpleng bahay at lupa doon malapit sa pinagtatrabahuhan kong isang ahensya ng gobyerno na hindi ko na rin po babanggitin. College undergrad naman po kasi ako, kaya maswerteng nakapasok po ako doon sa isang ahensya na yon sa tulong rin ng kaibigan ni Paula. Siya po sana ang papasok pero nagbuntis siya noon sa panganay namin. Kaya ako na po ang pumasok at tumagal naman po ako doon. Dahil po doon sa paglipat namin, medyo nabawasan ng kung ano-anong ginagawa na makaiwas daw sa aswang. Medyo hindi na rin po noon naniniwala ang asawa ko, Sir Dan. Natuto pong magbike ang pangalawa kong anak noon, kaya nandun din po kami sa labas ng bahay. Hanggang sa mag-decide po kami noon na pumunta doon sa may tabing dagat. Nauna na po ang pangalawa naming anak sa kanyang bisikleta. Yung panganay ko naman po ay nasa loob ng bahay. Buhat-buhat ko po noon ang bunso namin at naglalakad kami ng asawa ko papunta doon sa tabing dagat. Masaya po kaming naglalakad noon nang may biglang kumalabit po sa asawa ko mula sa likod. Medyo napatalon po noon ang asawa ko sa pagkabigla, kaya agad po kaming napalingon. Medyo nagulat po kami nang makitang
Isa po yung matandang lalaki. Sa banta ko ay mga nasa 70 taong gulang pataas. Dahil sobrang kulubot na po ng balat nito, ang una ko po agad na napansin ay medyo may crack po yung isang lente ng kanyang suot na salamin. Medyo makapal din po yung lente ng salamin niya. Tapos, yung sa may kanan po niyang mata, yung may kaunting crack ang lente. Medyo marumi din po ang suot nito, na mapagkakamalan mo po talagang pulubi sa unang tingin pa lang. Lalo at meron po siyang bitbit na supot. Ano po yon? Tanong ni Paula sa kanya. Sumagot yung matanda na hinahanap raw nito ang daan papunta sa isang sityo na doon din sa barangay namin. Siyempre, tinuro naman po namin. Pagkatapos po noon, ngumisi ng makahulugan ang matandang yon. At bago pa siya magpaalam, ang sabi nito kay Paula, "Pasensya na, iha, at ginulat yata kita. Buntis ka pa naman. Sige na, mauna na ako." Wika pa po nito, sabay mabilis na tingin sa tiyan ng aking asawa. At agad po itong tumalikod at naglakad palayo. Nagtaka po ako agad at napatingin sa asawa ko. Ano daw, buntis ka? Sana nga totoo, pero nagpapatawa yata ang matandang yon. Saad ko pa po noon, lalo at wala po talaga akong alam. Dahil bukod sa wala naman akong napapansin, wala naman ding sinasabi si Paula sa akin noon, Sir Dan. Nagulat na lang po ako sa sagot ni Paula. Paano niya kaya nalaman yon? Nakapagtataka naman ang matandang yon. Wala pa akong napagsasabihan. Wika pa po noon ni Paula. Alam na rin po niya dahil hindi raw po siya dinatnan. Kaya bumili raw siya ng pregnancy test kit sa butika. At nung ginamit niya, nalaman niya po niya na buntis pala siya. Hindi niya po agad sinabi dahil isang linggo na lang din noon at kaarawan ko na. Kaya doon daw sana niya balak sabihin sa akin. Dahil syempre, alam niyang matutuwa ako. Hindi namin alam noon kung paano yun nasabi ng matanda. Siguro, aswang yun. Natatawa pa ring biro ni Paula noon pero alam kong yun naman talaga ang kanyang pinaniniwalaan. Hinayaan namin yon at tumuloy pa rin kami sa may tabing dagat. Kinagabihan po niyan, kahit hindi po ako naniniwala, aaminin kong napaisip ako. Kaya bago matulog, nilibot ko po talaga ang buong bahay. Sinigurado ko na nakasara ang lahat. At maging ang sirang bintana, inayos ko rin po kinabukasan. Lumipas naman ang ilang araw at ni anino ng matanda, hindi na namin nakita. Hanggang sa isang gabi, mga bandang 9:00. Nagulat kami dahil kumakatok ang kapitbahay namin. Naitago na lang po natin sa pangalang Benjamin. Nung pinagbuksan ko po ito, ang sabi nito, "Pare, kumatok ako dahil nung kinuha ko ang nakasampay naming damit, may nakita akong matanda na nakatayo lang dyan sa labas ng bintana ng inyong kwarto. Kilala niyo ba ang matandang yan? Ayan siya oh." Wika pa nito sabay turo sa labas ng bakod namin. Nung tinignan ko, wala namang tao doon. Nagulat si Benjamin dahil ilang sandali lang daw bago ko siya pagbuksan. Nandoon pa raw nakatayo ang matanda. Parang pulubi daw ang matanda. Napalabas ako ng pinto nang sabihin ni Benjamin na paglapit daw niya sa matanda, napansin daw niyang ang suot nitong salamin ay medyo may basag ang isang lente. Parehong pareho yon sa matandang nagtanong sa amin ilang araw lang ang nakalipas. Tinignan po namin sa kalsada sa labas ng bakod at walang kahit sino doon sa magkabilang side na parehong mahabang diretsong daan. Nagtaka na kami talaga noon, Sir Dan.
Simula po noon, lagi ko pong inilalagay ang patalim na bigay ng tatay ni Paula nung bumukod na kami sa ilalim ng higaan namin. Gawa po yun sa tanso. Sa totoo lang, medyo mahaba po yun sa normal na patalim at talagang matulis po ang dulo kahit hindi ganon katalim ang gilid. Pero ang sabi ng tatay ni Paula, kapag nasaksak mo raw ang aswang gamit yon, siguradong may kalalagyan raw. Kung baga, talagang iindahin. Lumipas ang mga ilan pang araw at inilalagay ko lang po yun doon sa ilalim lagi ng higaan namin. Isang hapon po ng Sabado na dapat wala rin akong trabaho, pinatawag po ako at pinareport doon sa opisina. Dahil may mga dokumento daw na hindi nila mahanap. Ako yung umaayos doon kaya kinailangan po talaga nila ako. Bandang alas 5 na po ng hapon yon pero kailangan daw talaga nilang mahanap ang dokumentong yon. Siyempre, tambak-tambak ang mga dokumento doon. At ako madalas ang nag-aayos doon. Kaya ang sabi ko kay Paula, bibilisan ko lang at babalik din ako agad. Hindi ko naman po akalain na matatagalan kaming hanapin dahil hindi lang pala isa kundi marami ang kailangang dokumento. Alam nyo naman po noon na hindi pa uso ang computer. Kaya lahat ng mga dokumento mano-mano po talagang inaayos sa mga filing cabinet na pagkarami-rami. Inabot kami ng halos 2 oras doon, Sir Dan. Nagmamadali na akong umuwi noon. At pagdating ko po sa bahay, nasa labas pa lang po ako ng bakuran nang mapansin kong bukas na ang isang bintana doon pa sa kwarto namin. Nagtaka po ako agad pero bago pa man po ako makapasok ng bahay, nagulat po ako nang may biglang sumigaw na boses ng asawa ko at may biglang tumalon sa bintana na parang itim na nilalang at mabilis na tumakbo doon sa madilim. Napakabilis po noon na sa pagkagulat ko, hindi ko na po nakita ng malinaw. Tinawag ko po agad ang asawa ko. Nanginginig pa ang kamay ko noon sa pagbukas ng pinto, kaya medyo natagalan pa po ako. Hindi ko rin naman naisip na sa bintana dumaan, lalo at medyo mataas po yun. Pagpasok ko po, grabing kaba ang naramdaman ko nung nakita ko po na nagkalat na po ang dugo. Nakaupo sa sahig si Paula habang yakap-yakap ng 3 kong anak na dapat ay nasa kabilang kwarto. Sobrang nataranta po ako noon. Napano ka? Anong nangyari dito? Medyo nanginginig ko rin pong tanong. Sabay lumapit ako sa kanya. Pero agad po na nilinaw ni Paula na hindi sa kanya ang dugo. Nagtakbuhan na rin po ang kapitbahay namin noon sa bahay. Ayon po kay Paula, nagising daw siya nang bigla raw bumukas ang bintana na parang punersa. Pagtingin daw niya, nagulat na lang daw ito nang may biglang pumasok na isang nilalang na napakaitim raw po talaga ng balat. Agad daw po siyang dinumog nito, dahilan para malaglag po siya sa higaan. At ang una raw nitong dinakma ay ang tiyan ng asawa ko sa kabilang kamay. At tinakpan daw nito ang bunganga ng asawa ko gamit ang isa pang kamay, habang nakadaga nito sa katawan ng asawa ko. Sobrang naglalaway daw po yon. Mabuti na lang at agad na nakita ni Paula ang tansong patalim na binigay sa akin ng kanyang tatay. Dinilaan daw ng aswang ang tiyan ng aking asawa noon. Kaya mabilis siyang nagkaroon ng pagkakataon na abutin ng patalim sa ilalim ng higaan namin. At hindi raw ito nag-alinlangang saksakin ng ilang beses ang aswang na iyon. Meron daw sa tagiliran
at meron din sa balikat. Dahilan para mabitawan siya nito at sandali raw na namilipit sa sakit ang aswang na iyon. Doon na raw siya nakasigaw, kaya nagising na rin ang mga anak namin. At agad na pumunta sa kanya dahil magkatabi lang ang kwarto. At dahil nga po nakasigaw ang asawa ko at nagawa niyang sugatan ng aswang, mabilis raw na tumalon sa bintana ang aswang na iyon. At yun na nga po mismo ang naabutan ko. Pati yung mga anak ko po noon nanginginig rin sa takot na ayaw nilang bitawan ang kanilang nanay. Nakita rin po noon ng mga kapitbahay namin ang patalim na may dugo at ang mga dugo sa sahig. Sandali pong kumalat ang usap-usapan na yun noon, kaya naging alerto ang mga tao doon banda sa amin. May mga pumupunta pa po noon sa bahay namin na mga taga-radyo o siguro taga-dyaryo. Hindi ako sigurado pero pinili po naming wag nang magsalita, lalo at kahit maraming mga nakakita na mga kapitbahay sa mga ebidensyang naiwan. Yung iba po ay pinagtawanan pa po kami. Yung anak ko nga po pala ay hindi po nakuha ng aswang at naipanganak po ng maayos. At ni anino po ng matanda, hindi na po namin nakita pang muli. Pero alam namin na siyang umatake sa asawa ko. Dahil namataan din daw ang matandang yon sa kabilang baryo bago napadpad doon sa amin. Pero masyado na po itong mahaba. Hanggang dito na lang po ito. Gilbert nga po pala ng Northern Samar. Kwento po namin ito ng kapatid ko na itago po natin sa pangalang Harold. Nangyari po ito noong kabataan pa po namin. Siguro mga dekada 80 pa po. 10 taong gulang pa lang po kasi noon si Harold. At ako naman po ay 15 taong gulang na rin. Panganay po kasi ako sa 3 magkakapatid. Samantalang itong si Harold naman po yung bunso po namin. Dahil yung isa po naming kapatid ay babae, parang kaming dalawa po talaga ng bunso kong kapatid ang laging magkasama sa lahat ng bagay noon. Madalas po kaming manghuli ng mga ibon at bayawak sa kagubatan. Kapag inuuwi po namin yon, inuulam po namin yon. Minsan naman, pinupulutan po ng tatay namin at ng kanyang mga kainuman. Sagana pa po kasi ang kagubatan talaga noon sa iba't ibang mga hayop. Meron po kaming sagingan noon, Sir Dan, kung saan madalas po kaming maglinis at manguha rin ng mga bunga ng saging na pwede nang kainin o ibenta. Medyo malapad-lapad din po kasi ang sagingan na iyon, na minana pa po ng tatay ko kila lola at lolo, na nung mga panahon po na iyon ay sa Maynila na po naninirahan at bihira na lang pong umuwi doon sa lugar po namin dahil nga matatanda na rin ang mga ito. Dito po sa aming sagingan nagsimula ang lahat, Sir Dan. Isang umaga, maagang maaga pa po kaming niyaya ni tatay na magpunta doon at kukunin daw po namin ang mga bunga para ibenta. Mga alas 5:30 pa lang po yun ng umaga. Medyo madilim-dilim pa dahil nagkataong hindi pa sumisikat ang araw ng mga oras na yon. Pagdating po namin doon, nagsimula na po kaming itumba ang mga puno ng saging na pwede na ang bunga. Latundan po na saging ito, Sir Dan. Tinanggal na rin po namin ang mga patay na dahon at ginapas namin ang damong tumutubo sa ilang parte para malinis. Maya-maya pa po, nung nasa may gitna na talaga kami ng sagingan, nakaamoy po kami
ng nakasusulasok na amoy noon. Tulad po ng sabi ko kanina, medyo malapad po ang sagingan. Kaya nung naamoy po namin ay hindi pa po namin matumbok agad kung nasaan yun banda. Nawawala-wala po kasi yung amoy at sumasabay lang po yon sa ihip ng hangin na parang nabubulok po na laman. Kaya agad po naming hinalugog ang loob ng sagingan. Sumigaw sa amin si Bunso at nasusuka na po ito agad. Paglapit po namin, tumambad sa amin ang nilalangaw at medyo nabubulok ng katawan ng kulay itim na baboy. Yung tiyan po nito ay parang sapilitang winakwak. Yung tipong parang persahan lang po na binuksan gamit ang mga kamay. Nakalabas na po sa tiyan nito ang bituka at nagkalat pa po ang dugo at ang ibang laman doon banda. Kahit saan po tignan, imposible pong gawa yun ng matinong tao. Maniniwala lang po akong gawa yun ng tao kung wala po ito sa katinoan. Literal na binaboy po nila ang baboy na yon. Kahit yung bituka po nun, nagkalat na po talaga at talagang nilalangaw. Nasusuka na po kaming tatlo noon. At dahil malabong tao ang may gawa, dalawa na lang ang naisip namin noon. Ang una ay mabangis na hayop at ang isa pa, gutom na aswang. Hindi naman po kasi lingid sa kaalaman namin noon na meron talagang aswang sa lugar namin. Kahit ngayon po, naniniwala ako na meron pa rin. Naisip agad ni tatay noon, Sir Dan, na puntahan si Mang Jun, yung may baboyan na medyo malapit lang doon sa sagingan namin. Baka sakaling may nawala sa kanyang mga alaga. Pagpunta po namin doon, hindi napansin daw ni Mang Jun na may nawala dahil medyo marami siyang alagang baboy. At nagkataon na 2 araw siyang wala doon dahil may pinuntahan. Kaya ang kanyang asawa raw ang kanyang pinaasikaso sa kanyang baboyan. Hindi rin naman pala bilang ng kanyang asawa kasi nga marami po talaga ang kanilang alaga. Nung binilang niya, nanlumo agad si Mang Jun dahil yung mga baboy na nasa labas ng kudal at nakatali lang sa puno ay kulang ng isa. Nung sumama ito sa amin para tignan sa sagingan, kumpirmado nga, Sir Dan, na sa kanya ang baboy. Nagsuka rin po ito sa kanyang nakita na sitwasyon ng kanyang alaga. Galit na galit po siya noon pero syempre wala na siyang magagawa. Nag-usap lang silang dalawa ng tatay ko noon na parang ayaw nilang marinig namin. Siguro ayaw nilang matakot kami o anuman. Nilibing na lang po nila tatay ang hayop na yon doon din mismo sa sagingan namin. Doon na po kami sinabihan ni tatay noon na wag na munang lalabas ng gabi bilang pag-iingat, lalo at meron nang hayop na nabiktima. Siyempre hindi pa kami sigurado noon, Sir Dan. Hanggang spekulasyon pa lang kasi nga isang patay na baboy pa lang din naman ang nakita namin. Isang gabi, medyo nag-alala po kami noon dahil hindi pa rin nakakabalik si tatay mula sa pagbebenta niya ng na-harvest namin na saging. Nagbenta po kasi ito ng saging doon sa palengke sa bayan. Bandang 8:00 na po ng gabi noon. Ang sabi ni nanay po noon, makinig na lang muna kami ng radyo habang naghihintay sa tatay ko. Nang biglang mapansin ni Bunso na wala sa loob ng bahay ang alaga naming aso. Kapag gabi po kasi, kusa na po itong pumapasok sa bahay dahil meron po itong dinadaanan doon sa may kusina namin, lalo at maliit lang po yung aso na yon. Siyempre, nag-alala po kami noon, lalo na ang aking bunsong kapatid.
Lalo at parang pamilya po talaga ang turing namin sa aso. Kaya nagpaalam po ako noon kay nanay na hahanapin ko lang sandali yung aso sa labas ng bahay. Dahil malaki na nga rin po ako noon, pinayagan naman po ako ni nanay, lalo at abala din po siya sa kanyang tinatahi. Ang sabi niya lang po sa akin noon ay bilisan ko lang at wag na akong lumayo pa. Agad ko pong kinuha ang flashlight noon, Sir Dan, at lumabas na po ako ng bahay. Paglabas ko po ay agad kong tinawag ang aso. Lumalapit po kasi yon kapag tinatawag mo siya sa kanyang pangalan. Agad ko pong tinignan sa likod ng bahay pero wala po ito doon. Inikot ko na yung bahay namin at wala po talaga yung aso na yon. Sinubukan ko po noon na ilawan ang nasa labas ng bakura namin. Isa-isa ko pong inilawan ang mga madilim na parte sa paligid. At bahagya po akong napatras nang tamaan po ng ilaw ang isang pares ng mga mata doon sa likod ng damuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Akala ko po noon kung ano na. Pero nung inilawan ko ulit, napansin kong walang iba yon kundi ang aso namin. Nakasuot lang po ito doon sa damuhan na animoy nagtatago. Nung nilapitan ko po, pilit ko po siyang pinapalabas doon. Pero talagang ayaw po nitong lumabas, na parang takot na takot po ito. Yung tipong parang may gusto po itong sabihin sa akin na syempre hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, nakatingin lang po sa itaas ng puno ng mangga ang asong yon. At bahagya po siyang nag-aangil. Yung tipong ginagawa po ng aso kapag meron siyang kaaway. Parang ganon po. Syempre ako naman. Nagtaka po ako kung anong tinitignan niya doon sa itaas ng puno. Mabilis ko pong inilawan yon. Inisa-isa ko pa nga po ang bawat sanga ng puno. At napasigaw po ako bigla nung inilawan ko ang malaking sanga ng puno ng mangga. Tumambad po sa akin ang isang kakilakilabot na nilalang. Agad pong nagliwanag ang mapupulang mata nun nung tinamaan yun ng ilaw. Napaupo po ako noon sa lupa at napasigaw dahil parang isang malaki po yung paniki na naglalaway at nakatingin sa akin. Walang dudang isa po yung aswang pero nagulat po ako noon nang sa mismong sandali po na iyon may sumigaw sa akin ng, "Kuya, ano yan?" Sigaw pa po noon ang boses ng aking bunsong kapatid. Lumabas pala ito ng walang paalam. Pero bigla po akong napasigaw nang bigla rin pong tumalon sa puno yung aswang na iyon. At kasabay po nun ay ang napakalakas na tunog ng wakwak. Tumayo na po ako noon at tumakbo papunta sa aking kapatid na ilang metro lang po ang layo sa akin. "Bunso, takbo na!" Sigaw ko pa po noon. At agad rin pong tumakbo ang aking kapatid. Pero halos mamatay po ako sa kaba noon nang makita kong mula sa itaas ay may biglang dumagit sa aking kapatid. Kitang-kita ko po noon, Sir Dan, na yung wakwak sa itaas ng puno mabilis na dinakma ang binti ng aking kapatid. Ganon daw po kasi kapag dumagit ang mga wakwak, sa binti nila hinahawakan para kapag nilipad nila sa ere ay nakabitin ng patiwarik ang tao at hindi na ito makakapalag. Kitang-kita ko po, Sir Dan, kung paano po nun inangat sa lupa ang aking kapatid, pero bago niya pa man po yun tuluyang mailipad sa ere ng mataas, nakapagtatakang agad rin po niya yung binitawan na parang hindi niya po kinayang dagitin si Bunso. Samantalang
10 taong gulang lang po ang kapatid ko noon. Parang bahagya niya lang po yung iniangat at binitawan din po agad. Bumagsak si Bunso doon sa damuhan. Habang yung aswang naman po na parang napakalaking ibon ay lumipad pa itaas. Ang lakas po ng tunog ng wakwak noon. Habang agad naman akong tumakbo sa aking kapatid. Sigaw po ng sigaw noon si nanay. Hindi ko po alam ang aking gagawin noon. Pero agad po akong napapikit nang makarinig ako ng magkakasunod na putok ng baril. Pagtingin ko po, ang tatay ko po pala yon. Nagkataon pala na pauwi na rin ito at narinig niya ang sigawan. Nagdadala po talaga ng baril ang tatay ko noon, lalo at madalas siyang gabihin sa kanyang pag-uwi. Pagkatapos po ng mga pagputok, talagang naririnig po naming unti-unti nang pumapalayo ang tunog ng wakwak. Iyak nang iyak si Bunso noon, Sir Dan. Nung tignan ni tatay, may suot-suot palang tanso na kwintas ang bunso kong kapatid. Yung basyo po yun ang bala ng baril ni tatay na ginawang kwintas. Ang sabi ni tatay, mukhang yun daw ang dahilan kaya hindi siya nagawang dagitin ng tuluyan ng aswang na iyon. Kapag may ganun ka raw po kasi, kahit anong lakas pa ng wakwak o kahit gaano man kaliit ang bata, hinding-hindi ka raw nito makakayang dagitin. Parang napakabigat daw nito para sa kanila. Merong sugat sa paa si Bunso. Parang gawa ng matatalim na mga kuko nung dinakma siya ng wakwak sa kanyang binte. Bukod po doon, wala naman siyang ibang tinamong sugat. Mabuti na lang po at makapalang damuhan doon sa kanyang pinagbagsakan. At hindi pa naman siya naiangat ng mataas ng wakwak na iyon. Hindi po namin alam noon, Sir Dan, kung nagawa bang tamaan ni tatay ang aswang na iyon, pero ang importante, ligtas po kami. Marami pong nagtatanong sa amin noon, pero mas pinili po ng tatay ko na wag nang masyadong magsalita tungkol doon. Lalo at medyo na trauma po ang aking kapatid sa nangyari sa kanya. Simula po noon, naging maingat na po kami sa gabi at hanggang maaari, sinisikap po ni tatay na makauwi ng maaga kapag may pupuntahan siya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Maraming salamat po. Paalam.